Pero sa pagkakataong ito ay nakita siya ni Esmeralda at nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Esmeralda. Nagulat ka ba na hindi ako napatay ng taong inutusan mo para patayin ako? Napangisi si Alyssa. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Bakit naman kita gustong patayin? Inosenteng tanong ni Esmeralda. Itigil mo ng pagpapanggap mo. Walang tao dito kaya bakit mo pa tinatago ang totoo? Nagpadala ka ng taong papatay sa akin at nabigo ang taong yun. You can try better next time. Ngumisi si Alyssa. Ano ba? Hindi ako nagpadala ng tao para patayin ka. Kahit nagalit ako sa utu-utong babaeng kamukha mo, wala akong pake sa'yo. At saka anong ginagawa mo dito? Tanong ni Esmeralda. Kung hindi si Esmeralda ang gustong mamatay siya, sino kaya ito noon? Mahirap hulaan. Well, alam mo bang nabaril si Mr. Tyrone sa likod? At kung nabaril siya sa likod, ikaw bang nurse na pinadala para gamutin siya? Tanong niya. Ngumiti si Alyssa. Kaibigan niya ako. Inimbitahan niya ako mismo. Nagalit si Esmeralda. Tiningnan niya ang kanyang wristwatch at nagtanong, inimbitahan ka ng ganitong oras? 3 a.m. ng hating gabi. Nakikita kung anong uri ng kaibigan ka kay Mr. Tyrone. Well, bilang kanyang asawa, inuutusan kitang umalis dito dahil ikaw ang babaeng hindi pa pinapakasalan ni Mr. Tyrone. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na paalisin ako mismo? O nag-aalala ka na hindi kanya pakikinggan? Tanong ni Alyssa. Nakatanggap si Alyssa ng tawag sa kanyang telepono at sa sandaling ito ay nakita si Tyrone. Sinagot niya ito. Nasa sala na ako. Inagaw sa kanya ni Esmeralda ang telepono bago pa marinig ni Alyssa ang sasagot ni Tyrone. Saka bahagya itong ibinagsak sa sahig. What? Nabigla si Alyssa sa kanyang marahas na pag-uugali. Alam mo naman na magkakaroon kami ng ingranding kasal ng asawa ko. Sa susunod na araw, hindi ba? Bakit sinusubukan mong hadlangan ang love story namin? Galit na tanong ni Esmeralda. Tiningnan ni Alyssa ang kanyang nabasag na telepono at sinabing, pinipilit mo sarili mo sa isang lalaking halatang hindi ka mahal. Oh, sinabi niya pa sa'yo ang totoong nararamdaman niya sa akin ha? Well, wala akong pakialam. Mahal ko siya at mapapasakin siya. Kahit na anong mangyari. Kahit ang First Lady ni Aliman ay sinusuportahan ako. Binabalaan kita, layuan mo ang asawa ko. Galit na babala ni Esmeralda. Congratulations on your wedding na mangyayari sa susunod na araw. Sana hindi mo matanggap ang pinakamalaking kahihiyan ng buhay mo sa global wedding niyo. Nakangiting sabi ni Alyssa at yumuko para kunin ang kanyang telepono. Sinabihan niya si Tyrone na ituloy at pakasalan si Esmeralda dahil meron siyang mas magandang plano sa kanyang isipan na gagawin niya. Habang sinusubukan bigyan ng kahulugan ni Esmeralda ang kanyang mga salita, narinig ang boses ni Tyrone. Esmeralda, bakit may hinaharangan ang bisita ko? Lumingon si Esmeralda na may malaking ngiti. Mr. Tyrone, sinasabihan ko lang ang babaeng ito na hindi tamang pumunta sa bahay ng lalaki ng hating gabi, lalo na kung may asawa ng lalaki. Ako mismong nag-imbita sa kanya. Nandito ka sa bahay na ito pero hindi mo malang ako titignan simula nang bumalik ako mula sa ospital. Ani Tyrone. Nakatulog ako. Nang magising ako ngayon at kumpirma kong nakauwi ka na. Napagpasyahan kong puntahan ka, tingnan ka pero nakita kong babaeng ito dito. Sabi ni Esmeralda. Huwag mo na siyang pipigilan sa susunod, babala ni Tyrone at sinabi kay Alyssa. Miss Carmen, halika. Inaya niya ito na parang gentleman at namula si Alyssa at naglakad papunta sa kanya. Naglakad silang dalawa sa loob at marahan siyang umupo sa kama habang si Alyssa ay nakaupo sa couch. Mr. Tyrone, parang himalang makita kita ulit. Paano mo ito na-survive? Tulad ng hindi ko inaasahang makakalakad ka kaagad matapos ang ilang oras, sabi ni Alyssa. Hindi mo alam ang lahat? Sagot ni Tyrone, masakit pa rin ang likod ko. I'm so sorry, Mr. Tyrone. Nabigyan ka ba ng gamot na kailangan mong inumin? Tanong ni Alyssa. Oo, binuksan ni Tyrone ang maliit na cabinet sa tabi niya at pinakitang mga gamot. Pero maiinom ko lang ang mga ito sa susunod na 8 oras. Sige, so may magagawa ba ako para maibsan ang sakit? Tanong ni Alyssa. Hindi niya talaga alam kung may sense ang tanong niya o wala. Oo naman, tumayo si Tyrone at dahan-dahang hinubad ang suot na damit. Hinubad ito sa kaisinabit. Humiga siya sa kama na nakahubad ang dibdib at likod. Nakapatong ang dibdib niya sa kama, may bendang ibabang bahagi ng likod niya. Tumayo si Alyssa at pinagmasdan ng likod niya.
Iniisip niya kung gaano kalalim ang sugat niya dahil halatang kinuhang bala dito. Kung hindi siyang isang malakas na tao, walang dahilan na siya ay maaaring makaalis mula sa kama ng ospital sa ngayon. Oh my, I'm so sorry Mr. Tyron. Sabi ni Eliza na halos hawakan ng benda sa sugat. Maaari mo bang imasahe ang paligid ng sugat ko? Kung komportable ka dito, Miss Carmen. Kung hindi, hindi mo ito kailangan gawin, sabi ni Tyron. Inilagay ni Eliza ang kanyang kamay sa magkabilang gilid ng benda at marahan itong minasahe. Kung may masakit sa'yo, sabihin mo sa akin, Mr. Tyron. Okay, kalmadong pakiramdam ni Tyron, minasahe niyang lalaki. Gustong-gusto niya ang pakiramdam ng kamay nito sa kanyang likod na kumalmang tensyonado niyang katawan at hindi na namalayan kung kailan siya nakatulog. Napansin ni Eliza kung gaano katatag ang kanyang paghinga. Tumayo siya mula sa kama at napagtantong nakatulog na siya. Ngumiti siya habang nakatitig sa mga pisngi nito. Sexy ang mga ito at parang gusto niyang halikan. Kahit na ang Diablo ay dati nang naging anghel, naisip ni Eliza sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung aalis na siya ngayon, uupo sa upuan o matutulog sa kama sa tabi niya. Habang nakatayo at pinagmamasdan siya, narinig niya itong bumulong ng ilang salita. Ang mga salita ay napakahirap bigyan ng kahulugan, ngunit isang partikular na salita na narinig niya ay Michael. Parang may kakila-kilabot na bagay sa kanyang panaginip. Bigla siyang nagising na may takot na makita si Eliza. Hinawakan niyang kamay nito at nakiusap na tumabi ito sa kanya. Gustong ipaalala sa kanya ni Eliza na magkaibigan lang sila, pero nang makitang estado niya, pumayag ito at tumabi sa kanya. Muling pumikit ang mga mata ni Tyron. Mr. Tyron, parang may nightmare ka. Huminto lang si Tyron pero hinawakan niyang kamay niya nang napakahigpit na para bang natatakot na baka iwan siya nito. Gayunpaman, nakapikit ang kanyang mga mata. Sinilip ni Eliza ang gwapo niyang mukha. Dahan-dahang ninulat ni Tyron ang kanyang mga mata at nang makita siya, nakatingin sa kanya. Pinatong niya ang kanyang ulo sa unan at sumandal sa kanya. Pwede ba kitang halikan, Miss Carmen? Natahimik si Eliza at hindi alam ang isasagot. Bakit siya nagtanong? Marahil sinusubukan niya maging civil at magkaibigan lang ang relasyon nila. Hindi na talaga ako makatulog simula nang mamatay ang yumao kong asawa. Nagulat ako na nakatulog pa ako ng ilang minuto ngayon. Aniya, bubuka ang labi ni Eliza na parang may gustong sabihin pero hindi niya magawa. Parang nawalan siya ng lakas para magsalita. Sa totoo lang, siya sa sandaling ito ay napaka-emosyonal ngunit mahina. Kung hahayaan mong halikan kita, siguradong pakakalmahin itong katawan ko. Mawawala din ang bangungot ko. Sabi ni Tyron na may malalim at masakit na tingin. Dahan-dahang ipinikit ni Eliza. Ang kanyang mga mata saka muling dinilat ang mga mata nito na napakalapit ng mukha nito sa kanya. Hindi kita pipilitin na gawin ang anumang bagay na labag sa iyong kalooban, Miss Carmen. Alam kong hindi mo mahal ang pinsan ko. Malalaman ko sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa iyong mukha. Hindi ko lang maintindihan kung bakit mo gustong magpakasal sa kanya. Masakit na bumuntong hininga si Tyron saka muling nagtanong. Please, hayaan mo kong tikman ang matamis mong labi. Ayoko makipagkaibigan sa'yo sa ganitong paraan, Mr. Tyron, biglang sabi ni Eliza. Natigilan si Tyron at napaatras. Nakakagulat pero namangha siya sa kanya na nagawa nitong labanan ng alindog nito. Okay, komportable ba para sa'yong humiga dito kahit ilang oras lang? Tanong ni Tyron. Oo, walang problema pero kailangan ko umalis na maagang maaga bukas, sabi ni Eliza. Sige, malumani na higa si Tyron. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanilang gitna. Matapos kumpirmahin ni Eliza na tulog na si Tyron, naghintay siya ng konti bago siya nakahanap ng daan patungo sa kwarto ng kanyang mga anak. Nauna siyang pumunta sa kwarto ng mga babae at bagamat pakiramdam niya may istorbo niyang mga ito sa pag-iising sa mga ito, ngayon pa man naisip niyang mas mabuting ipaalam sa kanila na dumating siya. Binuksan niya ang ilaw sa kwarto at sunod-sunod na ginising mga bata. Laking gulat at tuwa nilang lahat na makita ang kanilang ina. Nakipaglaro sa kanila si Eliza ng ilang minuto bago niya sila hiniga pabalik sa pagtulog. Ang ilang minutong kasama niyang mga ito ay sobrang saya niya. Pinagmasdan niya ng masayahin at inaantok na muka ng mga bata sa kamasayang naglakad palabas ng kanilang kwarto. Pumunta siya sa kwarto ng mga lalaki at ginising din ang mga ito. Nakipaglaro siya sa mga ito ng ilang minuto at gusto niya silang akayin sa pagtulog pero hindi na sila makatulog. Ginugugol niyang hanggang 1 oras kasamang mga lalaki. Pinagbubulungan nila ang bawat bagay na nangyayari sa kanila sa school at sa bahay kasama si Eliza at ito ay isang magandang sandali
Sa huli napagod ang mga maliliit at sunod-sunod na nakatulog kapag ang buong mundo ay tila paulit-ulit na nagdulot ng sakit sa kanya. Ang kanyang mga anak ang palaging magiging dahilan ng kanyang kaligayahan. Ang kanyang kalooban ay naging napakasaya at siya ay naglakad pabalik sa kwarto ni Tyrone at marahan ng humiga. 5 minuto lamang pagkatapos niyang mahiga, si Tyrone ay nagising at lumingon sa kanya. "Hindi ka ba natutulog?" "Hindi, sa totoo lang hindi ako inaantok," sabi ni Eliza. Tumayo si Tyrone mula sa kama at tinignan ng kanyang relo. "Oras na yata para umalis ka, hindi ba?" "Oo," tumayo din si Eliza. Inutusan ni Tyrone ng kanyang headguard na ihatid si Eliza pa uwi. Noong Sabado sa B Hotel, may malaking placard sa entrance ng hotel na may Tyrone Aliman at Esmeralda Rodero. Sa loob ng hotel, merong hindi pangkaraniwang bilang ang mga napakalaking sasakyang nakaparada. Sa loob ng pinakamaganda at marangyang bulwagan ay maraming makapangyarihang pamilya sa North Hill ang nakaupo sa paligid ng kanilang mga mesa. Nandito rin ang mayor at si Conchita. Umupo si Belinda sa unahan habang si Tyrone at Esmeralda ay nakaupo sa tabi niya. Gayon din may ilang mga mamahayag na nabigyan ng akses sa gusali at mayroong isang TV station, videographer na nagko-cover sa kaganapan. Sa sandaling ito, nagsimula nang ipakita ng istasyon ng TV kung anong nangyayari sa loob ng bulwagan para panoorin ng lahat na nakaupo sa bahay. Si Tyrone ay nakasuot ng isang tailored suit habang si Esmeralda ay nakasuot ng mamahaling wedding gown. Kahit hindi yung wedding gown na suot niya ang gusto niyang isuot, binili pa rin ni Michael Aliman at Eliza ang limited edition na gown at iniwas si Esmeralda na bili ng sumunod na gown na available pa. "Ngayon ang kasal natin, pero wala ang mga magulang mo," tahimik na sabi ni Tyrone kay Esmeralda. Wala siyang nakitang dahilan para makita ang mga magulang ni Esmeralda bago ang kasal, pero naniwala siya na kahit papaano ipupunta sila sa kasal. Nagaganapin ngayon pero pagkatapos ng palihim na pagmasdan, ang bulwagan at wala siyang makitang anumang napansin sa kanyang magulang niya. Kinailangan niya lang magtanong. "Oh, sasabihin ko dapat sa'yo. Hindi makakapunta ang parents ko dahil may sakit ng dad ko at kailangan siyang alagaan ng mom ko." Pagsisinungaling ni Esmeralda. Tumangulang si Tyrone at umiwas ng tingin. Nakatutok ang mga mata ni Belinda kina Tyrone at Esmeralda at masaya siya na nangyayari ang lahat ng ayon sa plano. Masayang masaya rin si Conchita na natuloy ang lahat ayon sa plano, pero hindi man lang masaya ang mayor. Mula nang namatay si Eliza, wala na talaga siya sa sarili niya. Madalas niyang iniisip si Eliza at hindi niya mapigilan kahit naniniwala siyang hindi niya ito anak. Sinimulan ng MC ng wedding ceremonial at lahat ng uri ng mga kaganapan ay nagtuloy-tuloy at ito ay may magagandang session. Ngayon, oras na para tawagin ng MC ang ikakasal. Ginawa niya yun at ang mag-asawa'y humakbang pasulong. Lahat sila'y pinalakpakan ng lahat at maraming taong nanonood mula sa bahay ay nagpalakpakan din kahit na alam nilang hindi naririnig ng mag-asawa ang kanilang mga palakpakan. Maraming mga kababaihan ang nag-usap tungkol sa kung gaano kaswerte si Esmeralda na makuha ang puso ni Tyrone. Pangarap ng maraming babae sa North Hill na maging asawa ni Tyrone. Sa kabila ng usap-usapan na matigas at mahigpit si Tyrone, marami pa rin ang pagnanais na maging nobya siya. Kakaiba kung paano minahal ng mga babae ng North Hill ang diablo na umiibig sa kanila kaysa sa isang anghel. "Mr. Tyrone, do you accept Mrs. Esmeralda as your lawfully wedded wife? In good health or in bad health? For richer or for poorer? Will you remain with her?" "Yes," maikling tugon ni Tyrone at maririnig malakas na hiyawan mula sa mga tao. The MC set his gaze on Esmeralda. "Miss Esmeralda, do you accept Mr. Tyrone to be your lawfully wedded husband? In good health or bad health? For richer or for poorer? Would you stay and be loyal to him?" "Yes, yes." Namula si Esmeralda at muli siyang pinalakpakan ng mga tao. "Let the bride and the groom kiss," sabi ng MC at malakas na cheers ang narinig ng audience. Marami pang mga emosyonal na tumayo para panoorin ang eksena. Ito ay magiging isang kawili-wiling eksenang panoorin ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill, nakilala sa kanyang pagiging malayo at mahigpit na paghalik. Aw, gaano kasarap ito sa paningin. Maraming mga kababaihang nanonood mula sa kanilang bahay kahit na kinikilig sa ngalan ni Esmeralda. Diretsong tingin ni Tyrone. Mahirap sabihin kung masaya ba siya o malungkot. Napakaraming pinangarap ni Esmeralda para sa sandaling ito. Nahihiyang yumuko siya kay Tyrone at marahang binaba ni Tyrone
Ang mukha nito sa kanya na 1 pulgada na lang ang layo ng kanilang muka. Isang malakas na boses ang biglang narinig. Ito ay hindi inaasahan. Sinundan ng lahat kasama si Tyrone kung saan nanggagaling ang boses para lang makakita. Ng malaking screen na nagpapakita ng video ay How Miss Esmeralda Killed Mr. Tyrone's Mistress Out of Jealousy. Ang heading pa lamang ay nagulat sa lahat, kabilang ang mga taong nanonood mula sa bahay. Hindi inaasahan ng lahat ang twist na ito. Maraming nasa bahay ang kailangan tumayo para panoorin ang dramang ito. Ang kanilang mga kamay ay nakahalukip-kip sa buong kaseryosohan. At marami ang nananalangin na ang channel na ito hindi maputol. Sa totoo lang, nakarating kaagad sa pandinig ng mga hindi interesado o masyadong abalang mga balita para sundan ang kasal ni Tyrone. Sa sandaling ito, halos lahat ng tao sa North Hill, kabilang ang 1 buwang gulang na batay nasa screen ng kanilang mga mata. Lumapit pa si Tyrone sa screen. Tumunog ang kanyang telepono sa sandaling yun ay sinagot niya. At may sinusubukang magdulot ng iskandalo sa'yo. Tapusin na ba natin ang video? No, hayaan mo. Gusto kong panoorin, sabi ni Tyrone kay Benji na muntik nang mag-utos ng ibaba ang video. Makikita sa malaking screen kung paano maingat na tinitingnan ni Esmeralda ang kusina ni Tyrone para masiguradong walang darating. Ang paraan ng kanyang pagsilip ay sapat na para sabihin siya ay may binabalak na masama. Maraming taong nagsimulang magbulungan agad pero hindi nagtagal ay tumahimik sila. Gusto nilang panoorin ang video hanggang sa matapos bago magsimulang husgahan si Esmeralda. Nanalangin si Esmeralda na bumukas ang lupa't lamunin siya. Hindi ba't ang kahiyang ito na malapit na mangyari sa kanya sa publiko ay mas masahol pa sa kamatayan? Mabilis na namuo ang mga luha sa mukha ni Esmeralda. Halos mabaliw si Conchita habang nakatingin sa malaking screen na kinaroroonan ng kanyang nagpapanggap na anak na babae. Of course, isang hindi nagpapakilalang tao ang nagpadala sa kanila ng video ngunit sa kanilang kakaibang imahinasyon. Hindi nila akalaing magpe-play ang video sa isang araw na tulad nito. Ipinakita sa malaking screen kung paano nilabas ni Esmeralda ang isang liquid na gamot mula sa kanyang bulsa at nilagay ito sa isang partikular na pagkain. Saka nagsalita ang boses sa video. Itong pagkain na kinakain ni Eliza, ang asawa ni Mr. Tyrone. Bago magsimulang bumula ang bibig niya, ilan lang ang may alam na namatay ang asawa ni Mr. Tyrone. Hindi alam ng maraming namatay siya sa food poisoning at si Esmeralda ang nasa likod nito. Tapos na ang video. Maraming tao nagalit ng husto kay Esmeralda. Sa katunayan, kung maaari lang batuhin siya hanggang mamatay, gagawin nila. Maraming galit na karaniwang tao sa lungsod ng tumatakbo mula sa kanilang bahay para maghintay sa labas ng hotel. Tiniyak nila sa kanilang sarili na tuturuan nila sa Esmeralda ng leksyon na pagsisisihan niya habang buhay. Ang General Inspector ng mga pulis na nakamasid din ay nagpadala ng kanyang mga tauhan para arestuhin kaagad sa Esmeralda at panatilihing maayos ang lugar dahil siguradong siyang magugulo ang lugar sa lalong madaling panahon. Bumaling si Tyrone mula sa screen at tumingin kay Esmeralda na may galit na tingin. Taus-puso kung hindi dahil kay Tyrone ay nasa entablado pa rin. Maraming taong pupunta sa stage at gustuhin saktan si Esmeralda. Nagalit ang mga tao. Paano naging masama ang isang tao para pumatay ng iba dahil lang sa ano? Ang sino mang makapatay ng isang kaluluwa ay maaring sumunog sa isang buong lungsod. Ito ang kaisipan ng mga tao sa North Hill. Natakot si Esmeralda, sobrang takot, literal na nanginginig ang minti ni Belinda. Lola na siya at wala na siyang lakas para dalhin ng lahat ng ito. Alam ni Conchita na kung ang kanyang anak ay makakaalis dito ng buhay, ang Diyos lang ang may alam kung maliligtas siya. Wala pang nakakagawa na hakbang. Dahilan sa pagkakaroon ng pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Si Tyrone Aliman, gaano man kagalit ang aso, dapat itong igalang at kilalanin ng may-ari nito. Pinatay mo si Eliza, sobra-sobrang sakit ang naramdaman ni Tyrone sa sinabi nito. Pero sa kabila noon, parang gusto niyang ilibing ng buhay sa Esmeralda. Hindi ito magagawa ng batang babaeng pinangakuan kung pakasalan noong bata pa ako. Siya ay mabait, kaibig-ibig, kamangha-mangha, hindi niya nasasaktan isang langaw na hindi pumatay ng isang tao. Gaano kakasama? Si Eliza ang kabit ko't ikaw ng asawa ko. Pero hindi ka pa rin masaya, pinatay mo isang ina ng 6 kong anak. Umiling si Tyrone habang sinasabi niya ito. Siguradong si Tyrone na walang parang makakaalis si Esmeralda dito ng buhay. Ginalit niya mga tao ng North Hill at hahayaan niya silang pangasiwaan siya at tratuhin siya ng mahina. Sa sandaling tumalikod si Tyrone sa kanya, ang mga tao sa bulwagan ay tumakbo patungo sa entablado na parang isang gutom na leon na pinakawalan pero mabilis na hinawakan ni Esmeralda ang binti ni Tyrone.
na nagpatigil sa galit ng mga tao. Ang mga sirena ng sasakyan ng pulis ay naririnig na sa labas ng bulwagan. Marami ang nagalit na hindi pinahintulutan ng mga pulis na pagsilbihan nila sa Esmeralda ng hustisya. Nilingon ni Tyrone sa Esmeralda at tinanong, "Bakit mo ko hinahawakan? Natatakot ka bang harapin ang kahihinatnan ng sarili mong ginawa? Please, please," iyak na iyak ni Esmeralda. "Patawarin mo ko, ayoko mamatay." Iyak na iyak si Esmeralda. Alam niya kung ano ang nakataya kung iiwan niya si Tyrone dito. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang mga pulis ay nagawang makakyat sa entablado at agad siyang pinusasan at inakay palabas. Agad na sinugod ng gwardya ni Tyrone ang lugar at binantayan si Tyrone kung saan nakaparada ang kanyang mga sasakyan. Naging headline ng bawat kumpanya ng pahayagan sa North Hills sa Esmeralda. Sa katunayan, ang mga nag-post ng video sa YouTube ay nakakuha ng atensyon mula sa buong mundo. Maraming galit na komentong bumabagsak bawat segundo sa comment section ng YouTube page. Habang pinagmamaneho si Tyrone sa kanyang bahay, may tumawag sa kanyang telepono at nakitang Miss Carmen. Ang sagot niya, naniniwala siya na nakita niyang balita. "Mr. Tyrone, pasensya na po sa..." Pinutol niya si Eliza. "Magandang alisin ang masamang basura. Pwede ka bang pumunta sa bahay ko ngayon, please? Hindi mo ba naalala na kasalukuyan ako ikinakasal kay Michael?" Tanong ni Eliza. Samantalang si Eliza ay nasa harap ng kanyang telebisyon. Katatapos lang niyang panoorin ng video na kanyang na-set up. Siya ay kumakain ng kanyang popcorn at tahimik na tumatawa. Walang kasalan na mangyayari sa pagitan nila ni Michael. Inaasar niya lang si Tyrone. "Ipadala mo sa akin ang address kung saan nagaganap ang kasal. Pupunta ako," sabi ni Tyrone. "Sure." Tinawag ni Eliza ang isang address para sa kanya't binaba ang tawag. Anong mangyayari ngayon kay Esmeralda ngayon nabunyag ang ginawa niyang paglason kay Eliza? Idadawit niya ba si Belinda? Sa kaguluhang ito, nalaman na kaya ni Tyrone na si Carmen at Eliza ay isang tao lamang. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.